Ang Basilica Minore de San Pedro Bautista, o mas kilala bilang San Francisco del Monte Church, o Santuario de San Pedro Bautista, ay isang minor basilica at parish church na matatagpuan sa distrito ng San Francisco del Monte sa lungsod ng Quezon. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa bansa at lungsod, na naitatag noong 1590. Ang simbahan ay nakatuon sa tagapagtatag nito, na si Padre Pedro Bautista. Isang misyonerong Espanyol mula sa Avila, Spain, isa sa 26 na Kristiyanong martir sa Japan noong 1597. Kamusta mga ka-travel? Narito tayong muli para sa isang bagong episode na ating tatalakayin. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, like, follow at comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan nyo ako sa aking kwento. Ang dambana ay kabilang sa Diocese of Cubao, sa ilalim ng Vicariate of St. Pedro Bautista. Ito ay nasa ilalim din ng pangangasiwa ng mga Fransiskano, mula sa Franciscan Province of St. Pedro Bautista. Ang bayan ng San Francisco del Monte noon, ay isang mataas na lugar, na 250 ektarya na may makapal na kakahuyan, na napapaligiran ng isang sapa at 8 bukal ng tubig. Nagtayo si Padre Pedro Bautista ng isang maliit na kumbento, at isang kapilya na gawa sa kawayan at nipa palm. Inialay niya ang kapilya sa Our Lady of Monticelli, at ang lugar ay binuksan bilang isang bahay ng retreat para sa mga misyonero, bilang isang novitiate house, at bilang isang lugar para sa pagsasama ng mga opisyal ng gobyerno. Ang kapilya ay pinalitan ng isang kahoy na istruktura noong 1591, at noong 1593, clay at natural na mga bato ang ginamit para sa pagpapatibay, na siya rin ang panahon kung kailan itinayo ang kumbento. Ang kapilya ay muling itinayo gamit ang adobe noong 1599. Ang 1645 na lindol, ang nagpawasak sa simbahan at kumbento, na iniwan ang parehong mga istruktura ng walang nag-alaga sa loob ng 39 na taon. Muling ipinagpatuloy ang konstruksyon noong 1696, at ang simbahang bato at kumbento ay natapos noong 1699. At sa panahong din iyon inilagay ang Baroque na altar. Ang bagong simbahang bato, ay inialay kay Blessed Pedro Bautista noong 14 ng Setyembre taong 1627. Naging saksi din ang simbahang ito sa pagsakop ng mga revolusyonaryong puwersang Pilipino noong 1896, hanggang sa pananakop ng mga sundalong Amerikano sa panahong digmaang Pilipino-Amerikano noong 1898. Ang simbahan ay itinayo sa arkitektura ng California Mission. Sa harapan ay may 4 na niches ng mga estatwa, ng 4 na ebanghelista na sina Saint Mark, Saint Luke, Saint Matthew at Saint John. At sa loob ng santuwaryo naman, ay ang 3 Baroque altar pieces, na may mga estatwa ng mga Kristiyanong santo, at isang life-size na imahe ni Saint Pedro Bautista na nakalagay sa gitnang lugar ng altar. Makikita din sa kaliwang bahagi na malapit sa altar ang isang relikya,
o relic ni San Pedro Bautista, at sa kanang bahagi naman, ay ang relic ni Saint Francis of Assisi. Makikita sa loob ng kumbento ang isang simple at maliit na bakuran, na may estatwa ni San Pedro Bautista sa gitna na napaliligiran ng mga halamanan sa gilid. At isang maliit na museo na dito inilalarawan sa pamamagitan ng mga diorama, ang kanyang pagtatayo sa isang liblib na lugar ng maliit na kumbento, at kapilya para sa mga misyonero na nangangailangan ng pagninilay-nilay, hanggang sa siya ay bitain sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, noong 5 ng Pebrero taong 1577, sa Nagasaki, Japan, kasama ang 25 martir. Dito din matatagpuan ang isang kuweba, na kung saan si San Pedro Bautista ay nanalangin at nagnilay, habang siya ay narito sa Pilipinas. Ang kasalukuyang kompleks ng simbahan ay binubuo ng simbahan ng parokya, kumbento, at mga lugar ng pagsasanay at tirahan para sa mga Pransiskano. Ang Minor Basilica sa kabuuan, ay isa ring idineklarang important cultural property ng Pambansang Museo ng Pilipinas, bilang pagkilala sa kahalagahan nito sa kultura at kasaysayan, at sa katayuan nito bilang halimbawa ng mga tradisyong binuo ng Pilipinas. Hanggang dito na lamang muna tayo mga ka-travel. Sana ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento, at sana ay meron kayong nakuhang konting kaalaman sa episode nating ito. Maraming salamat mga ka-travel, hanggang sa muli.